another type of gas. Okay? Isa sa mga technique in firefighting operation, tol, ang tawag is smothering. Now, remember, isa sa mga element ng apoy ay oxygen, tama? Hanggat may oxygen, may apoy. Correct? Na ngayon, para mapula ang apoy, isa sa mga paraan is aalisin natin yung oxygen at papalitan natin ng carbon dioxide. Now, pwede bang magamit ng apoy yung carbon dioxide? Hindi. Kaya kapag pinalitan natin ng carbon dioxide yung oxygen, ano mangyayari sa apoy? Mamamatay. Okay? Kasi nga, hindi niya kayang kainin ng carbon dioxide. Ang kailangan niya, oxygen. So, ginagamit ng CO2 for smothering purposes. Okay? Pwedeng ganun. No? O ngayon, H2O. What's H2O? Okay, it is water. Okay? Water. No? By the way, kaya CO2 to. Kaya CO2 kasi, meaning yung C, it is carbon. One carbon. And yung O2 naman, it is two oxides. Okay? Kaya ang tawag dyan, dioxides. No? Yan yung ibig sabihin niya, Brad. No? Dioxides. Okay? Na ngayon, H2O naman. Na ano yung H? H is, ano yung H, Brad? Hydrogen. Okay? Now, isang hydrogen, tapos, yung O2, dalawang oxygen. Two oxygen. Okay? Yan ang chemical content ng tubig, tol. Isang hydrogen, dalawang oxygen. Kaya H2O. Okay? O ngayon, next, dry powder, letter D. NaCl. What's NaCl, tol? Na is what? Na is sodium. Very good. Okay? Sodium. Okay? Tapos yung Cl, chloride. Very good. Sodium chloride. Now, ano po yung sodium chloride? Actually, ang sodium chloride, tol, halos araw-araw natin ginagamit yan. Yes, asin ang sodium chloride. It is actually salt, table salt. Ginagamit natin siya pang rekado sa mga luto. Pero, minsan, pwede rin gamitin ng sodium chloride pang apula ng apoy. Pwede rin. Okay? Ngayon, ang dry powder naman, tol, dry powder, isang uri yan ng specialized na pang-apula ng apoy na specifically ginagamit lang sa Class D fire. Okay? Class D fire. Now, ito merong tinanong sa board examination namin, tol, na hindi ko lang kung kasama sa question natin dito Pero anong ginagamit for Class D fire? Tapos yung choices doon sa amin, tol, tanga na yan, parang pinaghalo-halong mga letra lang. X, 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 N, X, X, N, X, mga ganun. Tapos, hindi ko malaman kung anong tama sagot. Okay, so nanghula lang ako. Then after the board examination, ni-research ko ano yung ginagamit for Class D fire. Now, meron sa uri ng special powder or dry powder na ginagamit exclusively sa Class D. Anong oras yung Class D? Metal fire. Na may tinatawag na MET-LX. LX. Okay? Now, yan yung pangalan ng special powder, tol. MET-LX. Okay? Anong composition ng MET-LX? Composition includes copper, graphite, okay? Sodium chloride. Ayan sodium chloride. Okay? So, yan ang composition, tol, ng MET-LX. Ginagamit siya exclusively, again it is used exclusively for Class D fire. Okay? Used exclusively. Graphite, yes, graphite. Yung graphite, tol, yan yung sa lapis. Oo, yung pangsulat sa lapis. Yung bato ng lapis. Graphite yan, okay? Now, for Class D, okay? Fires, no? So, kung saan tanongin sa inyo ulit, yan, at least alam niyo ang tamang sagot. So, MET-LX, yan ang ginagamit for Class D fire. O ngayon, ano ang pinakamaganda sa firefighting operation? Now, walang binanggit sa atin na any specific type of fire, meaning in general. Now, out of all of this, ano ang pinakamaganda? It is okay, water. Bravo. Very good. Okay? Ang tubig, mga tol, ang tubig,
tinatawag natin yang it is the greatest, okay? Greatest agent. Okay? Pwedeng greatest, pangalawa, pwedeng excellent. Okay? Excellent agent, no? Pwedeng, pangatlo, the best agent. Okay? Kasi sa halos lahat ng mga apoy or sunog, tubig talaga ang pinaka ginagamit natin. Kaya ang tawag sa kanya, greatest, excellent, and the best method or best agent. Yan ang tubig natin, Brad. Okay? So, yan ang number 1 when it comes to firefighting operation. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon pwedeng gamitin ng tubig. Bakit? Sa anong class ng apoy hindi pwedeng gamitin ng tubig? Class C. Very good. Kasi ang class C electric. Bakit hindi pwedeng gamitin ng tubig sa class C? Ano yun? Anong tawag? Anong tawag doon sa gagapang ang kuryente sa isang material? Conductor. Okay? Ang tubig, conductor ng tubig. Putang na. Ang tubig, conductor ng kuryente. Meaning, gumagapang ang kuryente sa tubig. Kaya hindi advisable ng tubig sa klase kasi pwedeng makuryente yung bumbero. Now, isa sa mga dahilan kung bakit majority ng salt ng bumbero is goma or rubber because rubber is non-conductor ng kuryente. Kaya kahit gumamit tayo ng tubig sa kuryente, hindi agad-agad gagapang yung kuryente sa katawan natin. Okay? Kaya yung bota natin, goma. Yung gloves natin, goma. Kasi ang goma or rubber is not a conductor of electricity. Okay? O na, may naalala ko bigla, tol. May isa pang uri ng agent na tinanong sa amin sa board examination. Ang tanong sa amin, what is the meaning of AFFF? Ito pasok ko lang bigla, naalala ko naalala ko Pasok ko lang AFFF. Ano ibig sabihin niyan, tol? Okay, it means aqueous film forming foam. Okay? So aqueous film forming foam. Isang uri yan ng all around, okay? Isang all around na agent. Okay? No? All purpose. Okay? Agent. Okay? So pag sinabing all purpose, meaning pwede mo siyang gamitin halos lahat. Okay? Pwede siyang gamitin sa halos na lahat ng klase ng sunog. Aqueous film forming foam. But since foam siya, at ang foam is parang liquid din, hindi rin siya gano'ng ka-advisable sa Class C kasi gumagapang din ng kuryente sa foam. Okay? Pero Class A, Class B, Class E yan. Pwedeng gamitin ang AFFF. So kung pumabanggit sa inyo yan, tandaan nyo aqueous film forming foam. Isang uri ng agent for all purpose din yan. Okay? Pangkalahatan din yan, Brad. Okay? So next tayo. Tangyan na yan. Naintindihan yung mga sulat ko, tol? Sorry, ang gulo ng mga sulat ko talaga. Saka hindi ko malaman kung saan. Nasusundan nyo yung mga araw. Okay, ayos yan. Okay, next tayo. Number 211 tayo. 211. Pasensya na, magulo sa sir ninyo Number 11. If after the fire, materials or substances soaked in gasoline, kerosene, petroleum, or other flammable are found, this constitute what in our zone? So, ano daw ang pinaka-constitution or pwede sabihin nating reason, okay, kung bakit meron tayong mga nakita na mga materials na ito ay nakalublob. Pag sinabing soak, it is lublob, nakalublob sa mga flammable substances katulad ng kerosene, gasoline, petroleum. May mga halimbawa, tela, nakalublob sa gasolina. Ano kaya ang indication nun? Ano kaya ang reason or indication? Okay? Anong ini-indicate ng ganong klaseng pagkakataon? Prima facie, aggravating, corpus, delictive, o probable cause. So remember, pag may nakitang mga flammable substance sa paligid ng sunog, obviously, sadya yan. Okay? And again, pag sinabing obvious, that is prima
facie. Okay, so alpha, very good. Prima facie evidence. No? Next tayo, number 212. It can be readily identified by their distinctive odor. And the most common example are gasoline, turpentine, and kerosene. Okay? Ano ang tawag sa mga gasoline? Turpentine or kerosene. Na ito nga daw ay kaya nating ma-identify at madaling ma-identify by their odor. Remember, pag sinabi nating odor, it means smell. Okay? Yung amoy. No? At ginagamit yung ammonia para maalis yung amoy na yan. So, anong tawag sa mga gasoline? Remember, ang gasoline, pampabilis na sunog yan. Okay? To make, no? The fire, to make fire bigger, no? And faster. Okay? Pampalakas at pampabilis ng apoy. So, anong tawag sa mga ganyan? We call it as accelerants. Okay? Accelerants, no? From the word accelerate, okay? Kasi yung root word ng accelerant to, accelerate. Okay? Accelerate, no? Pag sinabi kasi accelerate, it means to move faster. Okay? To move faster. Para pabilisin. Okay? Yan yung accelerate, tol, to move faster. At yan yung tawag sa mga pampabilis ng sunog. Okay? Next one. Ano yung timing device, tol? Lumabas to last board examination. Ang timing device po, isang uri siya ng gamit, used, okay, to delay the fire. Used to delay the start. Okay? The start of combustion. Okay? Start of combustion. Okay? To give time to arsonist. Okay? Arsonist. Okay? In escaping. Okay? So, ang timing device po, tol, isang uri yan ng gamit na ang purpose niya is i-delay. Patadalin yung pagsimula ng sunog. Delay the combustion. Okay? Para makatakas pa yung arsonista at hindi siya masisi o mahuli na siya yung nagsimula ng apoy. That is timing device. Okay? Timing device siya. Yung crazing, mamaya na yan, papaliwanag natin yan. Yung stopper, wala yan. Okay? Next tayo, number 230. In most cases, it is the initial step for obtaining information to determine origin and cause of fire. Pag sinabi natin initial, remember, initial is yung una. Okay? The first. Okay? The first o kaya preliminary. Yung unang ginagawa natin, okay? The first step in determining origin o pinagmulan ng ating apoy. Okay? So anong ginagawa natin? Anong kadalasang ginagawa para malaman kung paano nagsimula ang apoy? Ano yung unang kadalasang ginagawa para malaman ang pinagmulan ng apoy? Una, evidence collection ba? Laboratory examination ba? Interrogation or interview? Ito lang eh. Kung pagsusunod-sunod natin yung mga yan, anong unang-unang ginagawa natin? Okay, interview the witnesses muna. Upon arrival, kinakausap natin yung mga marites kung paano nagsimula ang sunog. Di ba? So, that's how we can determine how the fire started. Okay? Interview the witnesses. Next, number 214. Okay, this fire, anong klaseng sunog daw kapag ito ay wood, paper, textile, at kung ano-ano pang mga carbonaceous material. Now, as you notice, tol, ang wood, paper, and textile, these are ordinary. Okay? Ordinary materials. No? Yung mga pang-araw-araw na ginagamit natin. So kapag ordinary material, that's class A. Very good. Okay, class A. Alpha. Next, number 15. Number 15. Mechanical devices. So device na tinatanong sa atin. Anong uri daw ng device, tol?
ang kadalasan na nakalagay sa mga kalsada located along the street. Okay? Tapos, dito natin kinakabit yung ating hose para makakuha tayo ng tubig. Okay? So, ang tawag dyan? Fire. Okay, fire hydrant. Very good. Okay? Ang typical na itsura ng fire hydrant, tol, ganito. So, halimbawa, okay, sa isang kalsada, may makikita tayong fire hydrant ng ganito itsura. Okay? Putangin ng drawing yan. Uy, wala. Okay? So, sorry ah. Yan. Okay? So, kadalasan, ganyan ang itsura ng fire hydrant, tol. Ngayon, ang ginagawa natin is, dito sa mga part na to, okay? Sa mga part na yan, dyan natin kinakabit yung ating hose. Okay? So, halimbawa, we are connecting our hose, no? Dito. Okay? Para magkaroon tayo ng supply ng tubig. Okay? Meron tayong supply ng tubig yan. Now, sa Pilipinas, ngayon, ang itsura ng mga fire hydrant sa Pilipinas ngayon, tol, nakabaon na lang sa lupa. Wala ka na makikita nakaangat na fire hydrant. Sa Pilipinas ngayon, halimbawa, okay, sa isang sidewalk may makikita ka na merong nakalubog na part ng isang sidewalk. Okay? Tapos doon, ulitin ko okay? Yan, okay? So, dito na lang kinakabit, tol. Dito kinakabit yung hose natin, okay? Diyan kinakabit yung hose, no? Para makukuha tayo ng tubig. Now, malalaman mo na lang na merong fire hydrant sa lugar na yan, sa sidewalk na yan, tol. Pag merong mga bakal na meron siyang mga indications na merong fire hydrant dyan. Okay? Kulay dilaw, kulay puti, kulay itim yung mga kulay niya. Okay? So pag merong ganyan sa isang sidewalk, mapapansin mo, tol, na may nakalubog doon. Tapos doon kinakabit yung hose ng ating mga fire truck at doon kumukuha ng tubig. Sa Pilipinas, ganyan na lang ngayon. Bakit? Inalis na natin yung ganun. We have removed this kind of fire hydrants. Bakit? Anong problema? Okay. Kasi ang problema, tol, kinakalakal ng mga Pilipino. Diba? Pinipira-piraso yung mga bakal tapos binibenta sa mga junk shop. O kaya ang ginawa natin, tinanggal na natin yung pinakaulo. Yung mismong bunganga na lang iniwan natin. So para wala sila makakalakal. Okay? So ngayon, ganyan yung fire hydrant sa atin sa Pilipinas. No? Next tayo, number 16. A fire extinguisher is very effective in suppressing fire because of the agent being inserted on it. Is it true, false, contradictory, or broad? Okay, alisin natin yung Charlie and Delta. Remember, panggulo lang yung mga yan. Dapat true, false lang ang sagot natin or yes, no. Okay? Huwag kayong sasagot ng maybe, sometimes, and other answer aside from yes, no, true, false. Ito lang dapat. Okay? O ngayon, ang isang fire extinguisher daw, ito ay effective or ginagamit talaga natin. Very effective when it comes to suppress dahil daw sa mga agents na laman nito. Totoo ba or tama bang sabihin na effective ang mga fire extinguisher dahil sa mga element na nakalagay or chemical na nakalagay sa loob niya? So pag sinabing agent, tol, it refers to those chemicals. Okay? Chemicals na nakalagay sa loob ng ating mga fire extinguisher. At pag ginamit naman yung word na suppress, tandaan niyo pag sinabing suppress, ibig sabihin yan, to put out, to extinguish. Extinguish or to put out. To put out fire. Okay? Para patayin yung apoy, para apulahin yung apoy. That's the meaning of suppress. Okay? O ngayon, is it true or false? The answer is true. Okay? Tama naman. Ginagamit natin ng fire extinguisher para mag-apula ng apoy.
Okay, nung nag-discuss kayo ng fire protection, na example sa inyo yung fire extinguisher? Hindi. Okay, so obviously ito, isa ito sa halimbawa ng fire extinguishers natin, di ba? The first thing that you must know, una sa lahat, tingnan nyo muna kung valid pa ba yung fire extinguisher. Bakit? Nag-expire ang mga chemicals sa loob nito. So kaya di ba meron akong tinignan muna? So tinignan mo yung kanyang date of expiration or date kung kailan siya ginamit or kailan siya nakuha. Nakalagay nito 2023. I just don't know if it's the expiration or ito ba yung pagkuha. Pero from this indications, mukhang matagal na. Kasi may mga alikabok na eh, di ba?